Kahulugan ng economics. Kumusta grade 9? Sana ay naging masaya at makabuluhan ang inyong bakasyon. Baka may mga tanawin o lugar kayong napuntahan na may kasaysayang bumabalot rito, tulad ng Intramuros o Vigan. Habang namamasyal, naalala pa ba ang mga kwento ng sinaunang kabiasnan, revolusyon o imperyo mula sa Araling Panlipunan 8? Simulan natin ang bagong panuroang taon sa pagbabalik tanaw. Dahil sa aral ng nakaraan, umuunlad ang bayan. Kilalanin mo ako. Kilalanin ang makasaysayang tauhan batay sa pahiwatig ng bawat saknong. Teorya ng ebolusyon sa akin nagmula. Sa origin of species, pag-unlad ng mga nilalang, aking inusisa. Charles Darwin. Unang emperador. Sa Roma, ako'y namuno. Pax Romana, kapayapaan ay aking ipinagkaloob. Augustus Caesar. Sa Thermopylae kami tumayo, 300 na magdirigma sa huling hiningay nag-alay ng buhay, nagpakasakit ng lubos. King Leonidas. Unang nag-circumnavigate, ang mundo'y aking tinahak. Sa Pilipinas, aking yapak, ngunit sa Mactan, buhay ko'y nagwakas. Ferdinand Magellan. Sa sining at siyensya, ako'y namukadkad. Mona Lisa ang ngiti, sa mundo'y di malimot agad. Leonardo da Vinci. Germany ang aking bayan, sa Nazi ako'y nagbigay daan. Ngunit sa aking pamumuno, gyera't lagim ang iniwan. Adolf Hitler. Unang Pangulo ng Estados Unidos. Sa revolusyon ako'y gabay, ama ng bansa ang tawag sa akin, sa kalayaan ako'y tunay na alay. George Washington. Sa Romeo and Juliet, pag-ibig ay naging trahedya. Sa bawat dula, damdamin ng tao'y aking isinadula. William Shakespeare. Kahit bakasyon, mukhang nanatili sa isipan ninyo ang mga mahalagang aral mula sa kasaysayan ng daigdig. Ngayong nasa Araling Panlipunan 9 na tayo, may ideya ba kayo kung anong bagong paksa ang ating pagtutuunan ng pansin? Economic. Ano ang naiisip mo kapag naririnig ang salitang economics? Economics Acronym Challenge. Bawat letra, bawat kaalaman. Bawat grupo ay gagawa ng acronym gamit ang salitang economics, kung saan ang bawat letra ay kailangang may katumbas na salitang may kaugnayan sa economics. Iwasan ang parehong sagot. Ang mga naiibang sagot lamang ang may puntos. Bawat tamang natatanging sagot ay katumbas ng isang puntos. Ang grupong may pinakamataas na puntos ang siyang mananalo. Halimbawa, ang gawaing Economics Acronym Challenge ay hindi lamang tungkol sa pag-alala ng mga salitang may kaugnayan sa economics. Ito rin ay pagsasanay sa pagdedesisyon, ang kakayahang pumili ng pinakamahalaga sa gitna ng maraming opsyon. Habang iniisip kung anong salita ang ilalagay sa bawat letra, nagsuri kayo, isang kasanayang bahagi ng economics. Sinubukan ninyong pumili ng salita na hindi lamang tama, kundi naiiba, para makakuha ng puntos. Ganyan din sa tunay na buhay. May mga pagkakataon na kailangang magdesisyon tayo hindi lang batay sa kagustuhan natin, kundi batay sa kung ano ang mas kapaki-pakinabang, mas epektibo o mas kailangan. Sa economics, ito ang tinatawag na pagpili sa gitna ng kakapusan. Dahil limitado ang ating resources,
kailangan nating pag-isipan at piliin ng mabuti kung saan natin ilalaan ang ating oras, pera at lakas. Sa simpleng gawaing ito, naunawaan natin na ang economics ay hindi lang konsepto sa libro. Ito ay araw-araw na nating ginagawa. Ang economics ay isang sangay ng agham panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang yaman. Economics, buuin ang diwa. Ayusin ang mga pira-pirasong parirala upang mabuo ang tamang kahulugan ng economics. Scrambled phrases. Ang economics ay isang sangay ng agham panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang yaman. Itinuturo ng economics ang tamang pagdedesisyon upang magamit ng wasto ang yaman at makamit ang maayos na pamumuhay. Ngunit bago naging asignatura ang economics, nagsimula muna ito sa mga kaisipan ng sinaunang pilosopo na naglayong pamahalaan ang kabuhayan at yaman ng lipunan. Ang mga ideyang ito ang nagsilbing pundasyon ng makabagong economics. Paglaganap ng kaisipan ng economics. Xenophon, naniniwala sa mabuting pamamahala at pamumuno. Ang kanyang aklat na Oikonomicus ang nagpapakita kung paano ayusin ang kabuhayan sa pamilya at sakahan. Plato, nagbigay diin sa espesyalisasyon at division of labor. Ang kanyang aklat na The Republic ay naglalarawan ng ideal na lipunan kung saan bawat isa ay may tungkulin. Aristotle, sinusuportahan ang pribadong pagmamay-ari bilang daan sa pagiging responsable. Ang kanyang mga aklat na Topics and Rhetoric ay tungkol sa lohika at tamang pagpapahayag ng ideya. Mga mercantilist, layunin nilang yumaman ang bansa sa pamamagitan ng pag-iipon ng ginto, pilak at likas na yaman. Naniniwala sila na malakas na kalakalan ang susi sa pag-unlad ng ekonomiya. François Quinet at mga physiocrats. Naniniwala sila na ang kalikasan ng tunay na yaman ng bansa. Dapat ay wasto at maayos ang paggamit ng mga likas na yaman. Ang kanyang aklat na Tableau Economique ay nagpapakita ng paikot na daloy ng produkto, serbisyo at kita sa ekonomiya. Pagkatapos ng mga sinaunang kaisipan, lalo pang lumawak ang larangan ng economics. Bilang tugon sa pagbabago ng lipunan, kabuhayan at industriya, maraming bagong ideya ang lumitaw na higit pang nagpatibay sa pundasyon ng modernong economics. Adam Smith, ama ng makabagong economics. Ang doktrinang laissez-faire o let-alone policy ang nagpaliwanag na hindi dapat makialam ang pamahalaan sa pagpapatakbo ng ekonomiya ng pribadong sektor. Sa halip, pagtuunan ng pansin ang pagpapanatili ng kapayapaan ng bansa. Para sa kanya, ang espesyalisasyon ay paghahati ng mga gawain sa produksyon ayon sa kapasidad at kakayahan sa paggawa. Sumulat siya ng aklat na An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. David Ricardo, sa kanya nanggaling ang Law of Diminishing Marginal Returns o ang patuloy na paggamit ng tao sa mga likas na yaman ay nagiging dahilan ng pagliit ng nakukuha mula sa mga ito. Gayon din ang Law of Comparative Advantage o isang prinsipyong nagsasaad na mas nakalalamang ang mga bansa na nakagagawa ng mga produkto sa mas mababang halaga o production cost.
kumpara sa ibang bansa. Thomas Robert Malthus, binigyan din niya ang mga epekto ng mabilis na paglaki ng populasyon. Sinasabi ng Malthusian theory na ang populasyon ay mas mabilis lumaki kaysa sa supply ng pagkain na nagdudulot ng labis na kagutuman sa bansa. John Maynard Keynes, father of modern theory of employment. Ayon sa kanya, ang pamahalaan ay may mas malaking gampanin sa pagpapanatili ng katatagan at balanse sa ekonomiya sa pamamagitan ng paggastos ng pamahalaan. Sumulat ng aklat na General Theory of Employment, Interest and Money. Karl Marx, ama ng komunismo, sumulat ng aklat na Das Kapital na naglalaman ng mga aral ng komunismo. Sumulat ng Communist Manifesto kasama ni Friedrich Engels. Naniwala sa pagkakaroon ng pagkakapantay ng tao sa lipunan. Naniwala na ang Estado ang dapat na nagmamay-ari ng mga salik ng produksyon at gumagawa ng desisyon ukol sa produksyon at distribusyon ng yaman ng bansa. Isinulong na ang rebolusyon ng mga proletariat ang magpapatalsik sa mga kapitalista. Economy. Kilalanin ang mga haligi ng economics. Sumulat ng Das Kapital si Karl Marx. Ama ng makabagong economics si Adam Smith. Nagpaliwanag ng Law of Comparative Advantage si David Ricardo. Nagpahayag na ang populasyon ay mas mabilis na lumalaki kaysa supply ng pagkain. Thomas Robert Malthus. Father of modern employment theory si John Maynard Keynes. Sumulat ng aklat na The Republic si Plato. Nagpaliwanag ng tableau economic si François Quesnay. Nagbigay pansin sa pribadong pagmamay-ari si Aristotle. Pangkat na nagbigay halaga sa kalikasan at wastong paggamit ng likas na yaman ang mga physiocrats. Nagbigay halaga sa mabuting pamamahala at pamumuno si Xenophon. Ayon sa mga ekonomista, ang economics ay pag-aaral ng paggamit ng limitadong yaman upang tugunan ng pangangailangan ng tao. Ipinapakita ito sa araw-araw nating mga desisyon at pagsisikap para sa mas maayos na pamumuhay. Missing pieces of economics. Hunan ang mga patlang ng tamang sagot. Ang economics ay isang sangay ng agham panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang yaman. Naniniwala si Xenophon sa mabuting pamamahala at pamumuno. Ang ama ng makabagong economics ay si Adam Smith. Ang father of modern theory of employment ay si John Maynard Keynes. Ang ama ng komunismo ay si Karl Marx. Naniniwala siya na mas mabilis lumaki ang populasyon kaysa supply ng pagkain. Thomas Robert Malthus. Naniniwala siya sa espesyalisasyon at division of labor. Plato. Economize in action. Kilalanin ang ekonomistang may ideyang tumutugma sa bawat sitwasyon. Dahil sa mataas na kawalan ng trabaho, gumastos ang pamahalaan para sa pagpapatayo ng mga tulay at paaralan upang lumikha ng trabaho. John Maynard Keynes. Dahil sa matinding paggamit ng lupa para sa pagtatanim ng palay, bumababa na ang ani kada taon, kahit nadadagdagan pa ang abono at manggagawa. David Ricardo.
Habang tumataas ang presyo ng bilihin, sinasabi ng ilang negosyante na hindi na dapat makialam ang gobyerno at hayaan ang merkado ang magtakda ng presyo. Adam Smith. Sa isang pabrika, ang mga manggagawa ay humihiling na pantay na sahod, benepisyo at karapatan sa pagdedesisyon tungkol sa produksyon. Karl Marx. Sa Barangay Santo Niño, padami ng padami ang populasyon habang kulang ang supply ng pagkain. Nagrereklamo na ang mga mamamayan dahil sa kagutuman. Thomas Robert Malthus. Ang dakilang kaisipan ng mga ekonomista ay nagsisimula sa kanilang malasakit. Natugunan ang pangangailangan ng tao. Nasa atin ngayon ang hamon na ipagpatuloy ito.